Panginoon, salamat ng Diyos, nakataas sa hallelujah. Yes, Lord, natin ating pagsigawan ang nag-iisang hari na ating bayamen. Pasigawan natin ang pangalan ni Yahweh, baka siya ay mabuti. Hallelujah!
the Lord. Sige po, palakpakan natin ang malakas sa kabutihan ng Panginoon. Praise the Lord. Ayan. Tunay nga napakasadyang itibuti ng ating Panginoon. Amen? Sapagkat siya'y tapat sa ating buhay. Sa kabila ng nakalipas na mga masamang panahon, kalamidad, napakabuti nga dahil yung super typhoon ay hindi po tumama talaga rito sa atin. Amen na salamat sa pag-iingat ng Panginoon. Nariyan ang kanyang katapatan sa buhay natin. Kaya sa oras nito, tunay nga nararapat lamang na itaas natin ang kanyang dakilang pangalan. Dapat lamang sambahin at duwalatiin ang dakila natin Diyos Ama sa langit. Hallelujah. Sa oras ito, O Diyos, kaya aming pinupuri at sinasamba Panginoon sa pagkakabilangan at tapat ka sa aming buhay. O hallelujah. Sadyang pagpunin mo aking Panginoon, magtatapat sa habang panahon, umakulit sa kabila ng aking pagkukulang. Biyaya niya'y patuloy na daan. Tayo mo lahat, katulad ng pagsinari. Katulad ng pagsinari. Araw, patuloy siyang nabibigay tama. Kaya sa puso ko nangawin, ang tapagan niya'y aming
Hallelujah. Malakas na pagpuli sa ating dakilang Diyos. Amen. Yan lang po ba yung palakpak? Yan ang ating Panginoon. At syempre, nabako na po tayo sa mga buhay na patutuo. Amen? Upang mabigyan ng kaparangalan at papuri ang ating Panginoon. Ayan. Di ba nagana? Pinagpalala ng ating kapatid. Sige po. Malakas na papuri para kay Yahweh. Siya lang po kasi pasalamatan ng ating Panginoon. Nung ako ay nagpa-laboratory, bago ako pumunta na pray ako na Lord, samahan mo po ako sa akin nagpa-laboratory hanggang sa pagano sa doktor. Sabi ko gano'n. Ay, salamat naman sa Diyos at pwede naman ang aking laboratory. Ang pangalawang patutuo ko po, pinapasalamatan ko si Yahweh sa day at kahapon yun sa gawain, nakasama kami, kaya binabalik kong papulit pagpasalamat. God be the glory. Praise the Lord, yung kalakasan at kagalingan ay pinagkakaloob na patuloy sa atin ng Panginoon isang malaking pagpapala yan. Amen? Amen. Meron pa po ba? Ayan. Malakas muling papuri kay Yahweh El Shaddai. Dumating kasi yung kapatid ko galing Canada November 4. Tapos pumunta kami sa nakapahapon sa SM. Ayan na ng mga nagapa ako. Tapos yung dalawang kamay ko, ang lakas talaga ng galabog ng tulog ko. Tapos binignan ko, pala akong may sugat. Natisod ako doon sa shoes ng kapatid ko. Bigla siyang bumanon kasi natalisod ako. Tapos natapa ako ngayon. E di, nagpapasalamat naman ako sa Panginoon. Yung baba ko, tumukod doon sa flooring ng SM. Kaya nagpapasalamat ako noon. Salamat kasi di nga ako nakadalo kahapon sa work and enhancement. Nakagawa na ako ng prayer request noon. Tapos tumawag naman yung kapatid ko. Siyempre, pagbigyan ko kasi kararating nga lang niya. Wala yung makakasama siya dito sa Pilipinas. Pero hanggang 20 cents lang naman din yun at babalik din naman siya doon sa Canada. Dahil doon yun nakatira. Kaya nakiusap naman siya, sabi niya, sasamahan mo ko kapag may lakad ako. Alam niyo naman pag galing nasa ibang bansa, pagdating nila sa Pilipinas, gusto nilang lakad ng lakad dyan, alis ng alis. Ako rin napapagod din ako. Siyempre, pareho na kami senior. Kaya siguro sa pagod ko, nadapa ako. Tapos sabi ko, Lord, sorry. Hindi, sabi ko, patawad Lord dahil hindi ako nakadalo ng worker enhancement. Pati nga dito, isang week ako hindi nakadalo kasi nga sinasamahan ko muna. Tapos kahapon, impisa na pupunta kami ng punta na lang kami ng Antipolo, nagsimba kami. Sabi ko, Lord, salamat at nakarating ako ng nakasimba kami ng Antipolo kahit na alas 3 ng tanghali, hinintay namin yung misa ng 5 to 6. Kaya tuloy, nakasimba kami, nakauwi kami, gabi na. Tapos, ang pangalawang patutuo ko, yung kapitbahay namin, umalis din, iniwan sa akin yung susi. Ngayon, pinagkatiwala niya yung bahay nila. Ang baba nun is school. Kaya nakiusap na sa akin na sabi niya, ibigyan niya na lang ako ng financial, bantayan ko yung bahay nila. At matagal din siguro sila doon sa England, kasama niya yung pamilya niya. Kaya nagpapasalamat ako at nagkaroon ako ng alagain na bahay. Maraming salamat, Lord. At yung pangatlo, yung manugang ko rin, papasalamat ako. Umalis sila nung linggo ng madaling araw, papuntang Vietnam, kasama yung balai ko. Nagpapasalamat ako at ingatan naman din sila, nakarating na sila noon. Maraming salamat, Lord. Binabalik ko ang papuri sa iyong dakilang makapangyarihan. Amen.
Amen. Nakakabuti ng ating Panginoon. Tatlong biyaya. Naisip ng ating kapatid. Meron pa po ba? Yan, Sir Jinky. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Magandang hapon sa atin. Nais ko lang din magpasalamat at humingi ng sorry kahapon dahil hindi rin ako naka-attend ng enhancement dahil din doon sa sabi nga ay yung ating mga obligasyon minsan may malapit din talaga. Pero sabi ko nga kay Sister Nila at Sister Mary, pagpaumali, kasi kahapon umalis si Ricky puntang Batangas kasi may nagpa-EI. So, wala magpantay mo sa mga baby namin. Kasi nabawasan na nga dahil kahit nandoon, talaga naman pag nadagalan na namin, wala nga, hindi na nakaiyak. Nabawasan na konti na lang. Kaya, pero nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon dahil sa biyaya na pinagkaloob niya sa amin. At sa kalakasan, tapos sa pag-iingat. Kung nakaraang bagyo, yung akala, di ba? Makinig ka lang kasi sa mga balibalita, parang magkakaroon ka ng aligaga na hindi kami nagkaroon. Nung Monday, hindi na. Nagpa-cancel na rin ako kasi nung mga 9 ba yun, ang lakas ng hangin. Tapos natumba na yung puno ko doon sa labas, tapos yung bubong namin, laminated na, umaangat-angat na. Naisip ko ba kapag andun kami sa chapel, yung isip ko naman nasa bahay kasi wala naman nagbabantay pati sa mga alaga namin. Hindi na nagtaka ko kay Brother Manny, sabi ko, sino ba ang picture namin sa chapel? Pag-chat naman sa akin si Brother Peter, kaya sabi ko, maaga na nga ako nagpa-cancel kasi baka mamaya hindi na makarating na kasi sa nag-alangan, hindi kasi ang lakas ng hangin nung umaga, parang naano na parang akala ko ngayon pa yun lang ang landfall. Umanin ako na hindi nagkaroon ng gawain ng hangin kasi parang na-dissipate na nila, parang baka mamaya yung iba nating mga workers hindi makatagay sa kalagayan ng panahon. Kaya maraming salamat sa Panginoon sa kanyang pag-iingat sa atin, lalo na dito sa lugar natin. Kaya Praise the Lord. Alam niyo mga kapatid, talagang super typhoon yun. Pero dahil marami tayong nananalangin, gumawa ng paraan ng Panginoon. Amen? Diba nga sabi nga sa lagi natin binibigkas tuwing alas 6, maaaring ipinig ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang sanitayin ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandali, ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at tabigdan ang kanilang kasamaan. Diligin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang bayan ang katiwasayan at kasaganahan. Amen? Kailangan lang natin talagang bumalik at magpakumbaba sa ating Panginoon. Para yung mga ganyang pangyayari, mga sa atin, kaya niyang ibalik ang lahat. Amen? Para maproteksyonan tayo. Sige po, mayroon pa po ba? Okay. Amen. Sige po, habang wala na po na magpapatotoo, tayo po tumayo na para po sa pakikinig at pagpapahayag ng mabuting balita. At ang gagamitin magpapahayag ng kanyang salita ay walang iba kundi si Brother Mark Romban.
ng Espiritu Santo. Ama namin Diyos, isang pagpapasalamat sa pagkakataon na kami po ay hindi mo pinagkatagpo sa lugar ito upang ikaw po ay aming sama-sama pag-ulihan. Pagpapasalamat din kami, Ama, sa magandang panahon na pinilang mo sa amin. At salamat din, Ama, dahil sa mga nakalipas na mga pag-ulan o bagyo, ang inyong mga lingkod at inyong pong iningatan. At nagpapasalamat din kami sa buhay na patuloy na pinapahal sa amin. Huwag patuloy namin ito magamit upang mas lalo pa natin mabigyan ng panggulan. Kalahin niyo po ang sandali ito, lalo po ang pakikinig namin na iyon ng salita. Minsan tayo na po sa amin at bigyan ng Diyos ng divine wisdom. Sa gayon na ipagawaan namin ang kagandahan po ng mensahe nito at ipagawaan sa amin. At patuwarin kami sa lahat ng mga kasalanan ng aming pagawa. Mga pinangaling pagtutulong namin, ang iyong kahabagan ang siyang pagtulong sa amin. Dalangin namin na ang mga mga bagay na aming po namin. Ipangangapit sa iyo, tawag po Panginoon ay inyong pakinggan, inyo po higit ang aming mga panalitan ihahatid sa iyo sa sandali ito. Ano kung aming mga manghihina, ano kung mga karamdaman tutulong ng aming pisikal na katawan, ay pamasok po kanilawa ng kagalingan at himala sa pangalan ng Jesus. Kaya mga po mga problema pinagdadaanan ng bawat isa sa amin. Kaya mo ang iyong salita, ang siya magbigay sa amin ng encouragement. Sa iyo po, Ama, lahat ng kapurihan at salamat sa pangalan ng Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Ating pumapurihin ang Panginoon.
ng Diyos na buhay. Ating pong buksan ang ating mga dalang Biblia sa darating po ng Ebanghelyo sa araw po ng linggo. Sa Ebanghelyo po ayon kay San Lucas, kabanatang 21, talatang 5 hanggang 11. Luke chapter 21, verse 5 to 19. May ilang tao namang nag-uusap tungkol sa templo. Pinag-uusapan nila ang naglalapihan at magagandang bato na ginamit dito at mga palumuting inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, darating ang panahon na ang lahat ng nakikita niyo yan ay iguguho at walang matitirang pagkakapatong ng mga bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po mangyayari yun? At ano ang magiging palatandaan yun ay magaganap na? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ng mga. Marami ang darating sa aking pangalan at nagsasabi, ako ang Kristo, at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong natatakot kung makabalita man kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat munang mangyari ang mga iyon, subalit hindi kaagad darating ang lakas. At sinabi pa niya, maglalaban-laban ang mga bansa at ang mga kaharian. Nagkakaroon ng malalakas kalindol, tagtutong at mga salot sa iba't ibang tao. May lilitaw ng mga kakaibang bagay at mga kakilap-ilapot na kababalaghan lubat sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, kayo'y darakpin at upusigin. Kayo'y lilitisin sa mga sinagoga at ipabibilang po. At dahil sa pagsunod mo sa akin, isasakdal kayo sa harap ng mga hari at ng mga gobernador. Yun ang pagkakataon niyo upang makapagpatotoo tungkol sa akin. Ipagpasyan niyo na huwag kayong mabahala kung paano niyo ipagtatanggol ang inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng pananalig at karunungang hindi kayang tutulan o pagmulaanan ng sino man sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo kahit ng inyong mga magulang, mga kapatid at mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay nila ang ilan sa inyo. Puputan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit hindi kayo malalagasan kahit isang higla ng buhok. Sa inyong pagtitiis ay maililigtas ninyo ang inyong buhay. Mga minamahal kong magulang at kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating pagkaligtasan. Praise the Lord, palakpakan po natin ang pag-awasan ng panasalan. Pwede na po kayo magsiupo sa presensya ng Panginoon. Magandang tanghali po mga kapatid. Nag-usap kami ni Brother Sammy dahil siya na po ang bagong disciple in charge ngayon sa District 1. Pag sinabi po nga District 1, yan po ay Amono, Kalinta at Kaitay. So, kayo po ay handle na ngayon ni Brother Sammy. Pero nag-usap kami na sabi niya sa akin ay talagaan ko muna o i-monitor ko muna yung mga NPG na in-open ko dito sa Taytay. Kasi hindi niya pa masyadong asikaso kasi nagagawa siya ng mga mission order ngayon. Kasi siya na rin ang bagong deployment. Si Brother Sana rin. So, dalawa yung kanyang katungkulan. Kaya, sabi ko sa kanya, sabi ko, tama rin sa kasi January ko siya binuksan. So, bali sa January na lang kung mag-Thanksgiving kayo. Tapos, automatic, ko na siya, surrender ko na siya. Kasi yun. Basta nag-Thanksgiving na, automatic, surrender ko na siya kay deployment. Yun ang kaya ko sa akin. So, pagdating ko ng January, kung mag-Thanksgiving ko yun, siya na po ang mag-aano niya, magkagawa ng rotation. So, lahat na ng preacher, kasi ako ay nalipat na rin. Ako ay na-assign na sa lower antipodo.
Pero hindi ako DIC. Ano lang ako, parang member. Okay lang yun, para medyo napag-ambalin ang buhay. Now, mga kapatid, total walang gawain sa Guadalupe ng nakaraan ay babahagi ko sa inyo yung darating na Sunday Gospel. Now, Luke 21 speaks about what remains when everything we depend on begins to crumble. Ito ay series pa rin ng Temple Discourse. Hindi ba napapansin? Ang setup nito kasi, kung tinignan niyo yung Luke 21, ay mayroong diuda na nag-handog doon sa temple. At sabi ni Lord, kahit 20 yun, ay mas appreciate ng langit. Kasi buong, yun na yung lahat sa kanya. So, nandun yung setup. So, nung nakaraan, makikita natin yung paglilinis na ginawa ng Panginoon doon sa temple. Kaya alam niyo, kahapon, nagsasaya ng mga preacher. Doon yung nasaya ko. Nalinis yung temple ang kapatid. So, makikita natin dito na ina-admire kasi ng mga disciples yung magnificent temple. Kasi nandun yung mga haling mga bago, palamuti, ng ginamit, at mga ino-offer ng mga tao. So, sabi ni Lord, yung ginagawa niya na yan na structural temple will collapse. No? One day, yung beauty niya ay maglalaho, mag-fade. Kasi walang bagong natitirang nakapatong sa kapwa nila. So, ito ay makakaranas ng matinding pagkawasak ng mga kapatid. So, sabi ng Panginoon, the days will come when not one stone will be left upon another. Kasi po, yung sinisimbolo ng temple tayo mga kapatid, hindi lang basta yung yung design ng pagkakagawa sa kanya. Yun kasi yung symbol of their pride and religion. Kasi ang Judaism, yan yung temple sa City of Jerusalem, nandyan yung pinaka-sentro ng kanilang pananampalataya, mga kapatid. So, akala nila, yun ay mananatili. But, very soon, ito ay mag-destroy, mga kapatid. So, the Temple of Jerusalem was an incredibly large and imposing building, mga kapatid. Hindi lang hinahangaan dito yung ganda ng kanyang pagkakatayo, mga kapatid, kundi yung history kasi na nandoon sa likod ng structured temple na yun. Pero hindi na yan yung temple na pinatayo ni Solomon. Yan ay set and rebuilt na. So, ikalawang temple na po sa panahon ng Panginoon. Kasi yung temple na pinagawa ni Haring Solomon ay winasak na sa panahon ng Babylon Empire. Sa pamumuno po ni King Nebuchadnezzar. Now, nung dumating naman ang Persian Empire, si Cyrus the Great ay nagkaroon siya ng panaginip or vision na inutusan siya ng Diyos na pabalikin na ang mga Hudyo sa kanilang bayan para maitayo muli ang kanyang templo. So, sa panahon naman to, nila Haggai, nila Zechariah, Ezra, and Nehemiah, mga kapatid. So, ang kanilang mga pangangaral noon ay huwag silang masiraan ng loob. Kasi akala nila, dahil nga, na-destroy na yung temple na pinagawa ni Solomon, akala nila, pinabayaan na sila ng Diyos. Kasi nangalat na sila sa buong lupain. Dinala silang bihag sa kahit saang lugar ng mga Babylonian, mga kapatid. So dito, pinapakita ng Panginoon na kapag naka-rely ka sa mga, halimbawa, yung sinisimbolize ng temple is yung power, mga kapatid, possession, and success. So, even this kind of structures, mga kapatid,
could also fall. Pwedeng bumagsak. At ang tanging mananatili ay ang pangako ng Panginoon. Amen? Diba? Kagaya ng nakaraang gospel. Sabi ni Lord, gibain niyo ang templong ito at sa ikatlong araw ay itatayo kong muli. So, sabi ng mga high priest, 46 years ginawa yan, tapos ikaw sasabihin mo, 3 days na. Pero ang tinutukoy pala na templo, yung katawan ng Panginoon. Na, totoo naman. Kasi po, bakit? Magkakaroon kasi na ng katapusan yung corrupted era ng templo na yun. Kasi ginawa nga nilang pugad ng ng pagnanakaw, ginawa nilang sinalaulan nila yung dapat ay lugar kung saan sinasamba ang Diyos. O sabi ng Panginoon, matatapos yan. At darating yung panahon, sabi niya sa John chapter 4, na ang tao ay sasamba sa Kanya, hindi na sa geographical location, kundi sasamba na sa Espiritu at katotohanan. Ibig sabihin, mawawala yung pride ng mga Israelites, ng mga Jew, kasi sa kanila, ang mga nakakalapit lang yung under ng Judaism. Pero sabi nga nung babaeng Samaritana, kayo naman kasi mga Hudyo, sabi nyo, ang Diyos ay dapat sambahin lang sa Jerusalem. Kaya tuloy kami, sumasamba kami sa Mount Gerizim, kung saan, yun ang inaakala namin na ipinamanang lupain sa amin ng aming nilunod na si Jacob. Sabi ng Panginoon, alam mo kung kilala mo lang kung sino yung nakikipag-usap sa'yo, baka ikaw ang manghingi sa kanya ng tubig. Kasi humihingi ang Lord ng tubig sa kanya. Kasi yung tubig na ibibigay ko, pag ininom mo, hindi ka na mauuhaw kailanman. At darating ang panahon na yung mga taong tunay na humaharap sa Diyos, hindi na kailangan pang pumunta ng Temple of Jerusalem kasi ang mga tao ay makakasamba na sa Espiritu at katotohanan. Amen? So, ibig sabihin ng Panginoon, hindi dapat nakafocus yung faith, yung admiration ng mga tao dun sa structural building na yun. Kundi dapat sa Diyos na kanilang sinasamba at pinaglilingkuran. So the temple represented human achievement and religious pride, mga kapatid. Pero ipinapaalala, nire-remind sa kanila ng Panginoon that nothing will last forever. Ano mang gawa ng tao ay hindi mananatili. Pwedeng hindi manatili. So, alam niyo yung temple na yun, it's not only large in size, mga kapatid, but it is also large in significance. Bakit po? Yun ang cornerstone ng kanilang pong Jewish faith. Nandyan yung kanilang pride. Kung tayo, ang inakasam-asam na isang debotong Catholic ay makarating sa Holy Land, which is doon nga sa Vatican City, mga kapatid. Ang mga fanatics ng Judaism, wala silang ibang pinakamimithi kundi ang makapunta at least sa kapistahan po ng Passover feast sa Temple of Jerusalem. Kasi alam niyo po, ang mga Hudyo, meron silang 3 annual feast na sineselebrate. Feast of the Passover, Feast of the Tabernacle, and Feast of dedication. Yun, yung pagtatalaga. So, isa man dyan, mga kapatid, at least kailangan madaluhan ng isang Hudyo, lalo na ng lalaki. Kaya, syempre, hindi advisable na mag-offer ka ng hayop na galing mo sa malayo, bibit-bitin mo. Kasi kahit mataba yung alagang mong hayop, kanyari, ikaw ay galing pa ng Capernaum, ikaw ay galing pa ng Bethany, ikaw ay galing pa ng kung saan yung sulok ng Palestine, tapos pupunta ka sa tawag dito yung sentro ng kanilang pananampalataya. Kung magbibit-bit ka ng hayop na i-offer, kahit yun ay mataba, pagdating nun doon sa Jerusalem, papayak yun. Kasi, di mo lang siya bubuhatin eh.
paglalakarin mo yung hayop. At imposible hindi siya pasugatan dahil sa mga talim ng mga bago, mga kapatid. Kaya, nagkaroon ng maliliit na tindahan doon sa labas ng templo kung saan may mga binibentang mga hayop na i-offer. Kasi, kailangan mo mag-offer. Yun ay pag-affect sa iyong kasalanan. Kasi yung hayop na yun, kakatayin. At yung dugo nun ay ibibisig doon sa altar para yung kasalanan mo sa loob ng isang taon ay matakpan ng dugo ng hayop. Hindi mahuhugasan, tatakpan lang. Pero yung kasalanan lang doon pa. Kasi ang tanging makapagbubugas at makapaglilinis sa atin ay ang dugo ni Jesus. Amen? Siya yung kordero ng Diyos na mag-aalis talaga ng ating kasalanan. So bakit nagkaroon ng corruption, mga kapatid? Kasi sobrang mahal. Sobrang mahal ng kanilang mga binibenta. Tapos may mga foreigner pa doon na naakit sa pananampalatayang Hudyo na magpapa-convert, syempre. May mga dala silang mga pera, pero hindi tinatanggap yung mga currency nila kasi may mga graven images yun ng Caesar. May mukha yun ng emperador, may mukha yun ng kanilang mga political leader. Hindi yun tatanggapin na offering sa loob ng temple. Kaya may mga money changers sa labas ng temple. Ang problema, overpriced din. Hindi siya makatarungan. Kaya tinaob ng Panginoon yung mga kaalitan ng salat. At itinaboy niya yung mga nag-aalaga ng hayop. Hindi nyo ba napansin? Hindi naman nag-react yung mga nagtitinda. Kasi bakit? Alam nila mali yung ginagawa nila. Pero sino yung nagalit sa Panginoon? Yung mga namumuno sa loob ng templo na dapat sana. Sila yung nag-organize ng kausan at kalinisan. Bakit sila nagagalit? Kasi naapektuhan yung kanilang business. Meron kasi silang tinatanggap na porsyento doon sa mga nagpapalit ng salapi at sa mga nagtitinda ng hayop. Amen? Kaya, magkakaroon ng katapusan yung corrupted era na yun, mga kapatid. Hindi kasi mananangan ang kabanalan ng Diyos sa isang lugar na nagiging lugar kung saan nabababoy ang kanyang sariling tahanan. Amen? So, it was God's house which contained the Holy of Holies, a sacred place, mga kapatid, kung saan nagdudwell yung presence ng Diyos. Pero alam niyo, sa panahon ni Moises, wala pa kasing temple nun eh. Ang pinalalagyan ng kabanantipan, yung Ark of the Covenant. Nakikita niyo yan yung Ark na dala-dala nila. Pinadesignan kasi yun ng Diyos ang dalawang kerubin na nakakubaho na gano'n. Ang nasa loob nun, yung dalawang tapyas ng bato na nandun yung utos ng Diyos. Doon na nanangan yung presence ng Diyos. Alam niyo, kapag di ka kalapot dapat, tapos umawa ka doon, patay ka. Gano'n nila, kung ikaalam yung tinatawag na dakong kabanan-bananan. So sa loob ng tolda, meron pang Holy of Holies na tinatawag. Now, yung mga priest na naglilingkod doon, kunyari, nakakumit sila ng isang kasalanan na hindi nila inamin talaga. Yung anghel na nandoon, pagpasok niya pa lang, papatayin na siya. Kaya alam niyo, yung kanilang mga kasamahan, pinapalitan sila sa akin. Kasi kung hindi sila karapat-dapat, ihinamin na lang sila palabas ng tolda. Pero dito ho, sa panahon po ng second rebuild of temple, makikita natin kung paano nilang sinalaula yung templo na dapat ay, sabi nga ng Panginoon, tahanan ng kanyang mga. Amen? So, sometimes God allows na yung mga bagay na ito na ina-admire ng mga tao ay mag-collapse. Kasi patunay na hindi lang siya nananagan sa ganung mga klase ng in-establish ng tao. Si Solomon na nga nagsabi, pagpasensyahan nyo na yung pinatayo kong templo para sa iyo.
Gaano ba naman to para magkasya ang iyong presensya? Ang iyong kaluwalhatian, ang iyong ulo ay lagpas ng mga kaulapan, at ang daigdig o ang lupa ay iyong apakan. Pero ang pakiusap na lang ni Solomon, doon sa templong kanyang ipinatayo, na sana naman, pag mayroong mga tao na humingi ng tulong sa kanya, nagko-confess, ay patawarin sa kanilang mga kasalanan. Kaya alam niyo po, kapag nag-bless ang Diyos doon sa ginagawang pag-worship, pag-sacrifice, pag-offer doon sa kanya sa loob ng temple ni Solomon, napupuno ng ulap, napupuno ng kanyang presensya, kaya yung mga priest hindi nila makita yung isa't isa. Hindi sila makapag-perform ng maayos kapag napupuno ng kaulapan yung loob ng templo. So, inaalam ng Diyos na minsan kasi ang focus nila, hindi na sa hindi na sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Nakapako na sila sa mga offering, nakapako na sila doon sa makukulimbat nila mula sa mga tao, nakapako na sila hindi na sa pagtuturo doon sa mga order tungkol sa batas ng Diyos, nakapako na sila doon sa pera na kanilang makukuha. Kaya inalaw ng Diyos na sa panahon po ni General Titus, ito ay mawasak. No? So, sino po ba itong si Titus, mga kapatid? Ito pong si Titus, isa po siyang general na kung saan naatasan po siya ng kanyang ama na usugin ang templo na ito, mga kapatid, at wasakin. Alam niyo po, dahil sa sobrang pagpoprotect nila sa city na ito, natupad yung sinabi ng Panginoon na parang pinakay, parang sisip na gusto kong lingapin sa ilalim ng aking pakpak, pero ayaw mo. Then suddenly, makikita mo na lang yung distraction sa iyong sariling lugar. Kahit sa Panginoon, nasakit yun kasi bakit? Bayan niya yun. Pero ito mismo yung nagre-reject sa Kanya. Amen? So alam niyo, sa pangunguna po ng general na ito, mga kapatid, ang pangalan niya ay Titus Flavius Vespasianus. Nanguna siya sa paggampan tungkol po sa pagkawasak ng Jerusalem. Noong panahon po ng 70 AD, ito po ay tinatawag na the First Jewish-Roman War. At alam niyo po, naging matindi ang labanan. Alam niyo, para lang mapasuko sila. Siyempre, pinalibutan po nila yung Jerusalem. Walang nakakapasok ng mga grocery. Walang nakakapasok ng mga pagkain at tubig. Kaya, para lang makasurvive yung mga kalalakihan, pati yung pagkain ng kanilang mga anak, sila ang kumakain. Kasi pag nanghina sila, paano nila ipoprotect yung kanilang lungsod? Pero tumagal yun ng ilang buwan. Walang kain, walang inumin, hanggang sa tuluyang mawasak ang kanilang lugar. Natupad yun, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, hindi pwedeng maulit yun kasi masyadong marahas. Kailangan maging naiksilan yung pangyayari na yun. Kasi, masyadong brutal yung pangyayari, mga kapatid. Kaya ang natira po sa kanila ngayon, hanggang sa panahon natin ngayon, yung tinatawag po na wailing wall. Kakaperanggot na pader. Yung dating ipinagmamalaki nila na magagandang disenyo, magagandang architect, yung pagkakatayo, ngayon, ipak ng pader ang kanilang iniiyakan, wailing wall. Kung saan, doon nila, nire-reminisce, doon nila inaalala ang covenant ng Diyos sa bayan ng Israel. Amen, mga kapatid? So, ano po ang paalala ng Panginoon? So, yung binibigyan niya tayo ng warning about deception. Sabi kasi dito, tinanong nila si Jesus, kailan po mangyayari ang mga yon?
At ano ang mga magiging palatandaan na ito ay magaganap na. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang di kayo mailigaw ni naman. Maraming darating sa aking pangalan at magsasabing ako ang Kristo. Huwag kayong susunod sa kanila. So do not be deceived, sabi po ng Panginoon. Kasi kapag dumating yung matinding crisis na yun, maraming mangangako ng false hope, false security, mga kapatid. And then suddenly, maraming magpapakilala na sila yung Messiah o tagapagligtas. Ang tao kasi na dumaranas po ng pagkalito ay mabilis po na attempt na humanap ng agarang solusyon na kung minsan hindi niya nasasala, mga kapatid. So people will look for quick answer instead for seeking the truth in God's wisdom. Di ba po, minsan kapag na tayo, yung kapag yung desperate na tayo, nagpa-pray over ka na, pero feeling mo hindi ka pa rin magaling, kaya magpapatawas ka. Di ba, mga kapatid? Nagpa-doktor ka na, pero feeling mo hindi ka pa rin magaling, kaya lalapit ka na ngayon dito sa mga medium na tinatawag. Amen po? So, calamity was coming to Jerusalem at saka sa temple. Kaya, ang iniisip kasi ng mga disciples, paano na lang kung yung sentro ng faith natin, ng religion natin ay mawawasak, ano na ang mangyayari? Itinuturo ng Panginoon na hindi dapat nakasentro ang paningin nyo sa templo niya. Kasi, ano ba ba yan? Puno na ng korupsyon. Amen? So, maraming darating na nangangako at ililid yung tao sa revolution. Eh, alam niyo mo, malalaman mo na ang isang mangangaral, ang isang propeta ay talagang legit or tunay, mga kapatid. Kapag nililid niya ang tao, hindi po sa revolution or rebellion ng pag-aaklas. Hindi. Kasi po, bakit? Ang kingdom of God, hindi naman kasi sa daigdig na ito. So, anong dapat mong ipakipaglaban? Di ba po? May mga darating na mga magpapakilala sila suko ng langit, pero ang kanila pong iuudyok ay aggression. Ang kanila pong iuudyok ay power and domination, control, mga kapatid. Pero ang itinuturo po sa atin ng Panginoon tungkol po sa God's kingdom is all about forgiveness. It's all about reconciliation and restoration. Kaya nga, di ba, ang lagi niya ipinapangaral, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. Manumbalik na kayo sa Kanya. Amen? Hindi yung siya yung magpo-provoke na yung tao ay magkaroon ng galit sa puso para labanan ang gobyerno ng Rome. Kaya nga, di ba, nung gabi na dinakip siya, alam mo yung ginawa ni Peter? Ambagad ng tagat at nakaganya yung tenga ni isang lalaki doon, I think si Marcus yun. Nataga ang kanyang tenga, pero sabi ng Lord, Pedro, ibalik mo yung sibat mo. Ang nabubuhay sa bahas, sa sibat, dyan din mamamatay. At ibinalik din ng Panginoon yung tenga ng taong inakyasan niya ng tenga. Amen? Kasi nga, hindi sa magitan po ng dahas para labanan yung nangyayari na kasamaan. Kasi kung magre-retaliate tayo ng bagay na ginagawa din sa atin, ano pinagkaiba natin sa kanila? Amen? Kaya nga ako, minsan natutuwa ako sa mga youth leader. Kasi, minsan, kahit gusto nilang mag-retaliate ng aggression, pero pinapakita pa rin nila yung kanilang
humility. Di ba? Kasi, para saan nga naman yung ating ginagawa kung hindi makikita sa atin yung ating maturity na tayo yung mas nakakaunawa. So stay anchored in Scripture, not on speculation, mga kapatid. Kapag tumataas yung emosyon, yung confusion, mga kapatid, mas pakinggan po natin ang tinig ng Espiritu Santo. Yung mga nakaraan, ang daming natakot, di ba po? Kasi, super typhoon. Di ba nakakamumpun sa bagyong, ano ba yun? Bagyong Tino. Tapos, eto na naman, si, Uwang, na nakakatakot kung paano siyang dinidescribe ng pag-asa. Ay, pag-asa, ganyan naman talaga eh. Pag hindi masyadong napaghandaan, hindi malalakas eh, di ba? Pag malalakas, parang wala lang, maabang pa siya, So ano po ba yung sinabi ng Panginoon? Yung persecution na pagdaraan, sabi ko sa verse 10. Sinabi pa niya, maglalaban-laban ng mga bansang mga kaharian. Kakaroon ng malalakas na lindol at gutom, mga sayop sa iba't ibang dako, at may gitaw ng mga kilakilabot na bagay, at mga kababalaghan mula sa langit. So Jesus doesn't promise comfort, but conflict, mga kapatid. Kasi, sabi niya, kahit na yung sarili mong mga kakamino, patalikuran ka, at ang iba sa inyo ay ipapapatay dahil sa pagsunod ninyo sa akin. So following Christ means standing firm even when you are hated or betrayed. Alam niyo, may mga traitor talaga sa atin. Minsan, yung akala mong magkakatiwalaan, hindi pala. Tingnan niyo na lang po sa inner circle ng Panginoon. May isang Judas. Di ba? Pero binigay niya ng pagkakataon. Lahat ng opportunities binigay niya kay Judas Iscariot. Pero choice na talaga ni Judas na ipagkanulo siya, mga kapatid. Hindi yun nakaprogram sa kanyang gifts, hindi naka-include sa kanyang kapalaran na maging Judas siya o traidor. Pero, decision niya yun eh. Kasi kung hindi naman niya gagawin, may ibang gagawa. May ibang kakausapin ng mga Pharisees para subukan kung hindi niya gagawin. Wala yan. Nakasilaw siya dun sa kinang ng 30 pieces silver coin, mga kapatid. So, when following Christ, ihanda po natin ang ating sarili sa persecution. Alam mo yung maganda, pag nakakaranas po tayo ng mga pag-uusip, pwede itong ma-turn into a platform. Kasi kung sabi sa verse 13, yun ang pagkakataon nyo upang nakapagpatuturo tungkol sa atin. Sa kabila po ng mga hirap, pag-uusig na ating dinaranas, pwede po pala natin yung magamit bilang pulpito natin. For example, ako, yung mga naranasan kong pagsubok sa buhay. Sipin mo, nag-LPG ka na nga, masunugan ka pa. Nag-LPG ka na nga, nagkakasakit pa yung mga anak mo, buwan-buwan. Diba? Nag-LPG ka na nga, tapos sabihan ko ka, tama? Bakit ko ako? Ganun. Sabi mo, okay. Siguro kasi tatlo lang yung nag-usap ko. Bakit para siguro mga 30. Di ba, mga kapatid? So, your pain can become your pulpit. Your trials can point others to Christ. Tama kasi, kita nyo, sa kabila ng mga pag-uusig, pagsubok na naranasan natin, tapos nagpatuloy tayo, pwede kang maging inspirasyon sa iba.
Di ba? Yun nga, yung kwento ko na yung nangyari sa akin. Maraming nagsasabi na, for example, si Brother Pat, sabi niya, kahit na nasunugan kami, kahit ang daming pagsubok na naranasan ko at ang aking pamilya, nagpatuloy ako sa pagdilig ko, hindi ako umayaw, mga kapatid. Pero munti ka namin eh. Parang, siyempre, munti ka na talaga, lalo nagkakaproblema sa, alam niyo na, parang, nagkaalamog na nga ako sa totoo lang eh. Nagkaalamog kasi sa wala ko na ako, nagkaalamog na. Kasi nahirap maghintay ng papasahan ka parang ang utang na loob mo patuloy. Kaya sabi ko, hindi naman pwede hintayin na gano'n lagi. May pamilya akong binubuhay. Siyempre, tatay ako. May kapray ako, umupit. Kasi di ako natanggap kasi non-pro yung lisensya. Buti na lang sa lala ko. Pwede yung non-pro. Kasi IPS lang naman ang gano'n. Kaya, mga nakaraan, naglalamog na ako mga kapatid. Pero hindi ko naman iniwan yung pagliling ko. Kasi syempre ito yung pinaka-priority ko. Mga kapatid. Pero dumaan ako sa panahon na parang tinghihinaan na ako. Mawawala na ako. Actually, hindi lang naman ako. Marami kami. Kaya kahapon sabi ko, sasaya ko anong meron? Sasaya nila mga kapatid. So, ano po yung ipinapaalala ng Panginoon? The power of endurance. Pag sinabi kong endurance, di ba may mga race yung test of your endurance, yung latag. No? Sabi dito sa verse 18 to 19, ngunit hindi kayo malalagasan kahit isang hibla ng buhok. Sa inyong pagtitiis ay maliligtas ninyo ang inyong buhay. So not a single hair of your head will perish. Hindi po hahayaan ng Panginoon. Kasi po bakit? Isang patunay na mahal tayo ng Diyos bilang niya ang bawat hibla ng ating buhay. At ang sabi niya dito, hindi niya hahayaan ni isang buhok sa ating ulo ay malagas. Hindi po yan pangkutuan, mga kapatid. It is a promise of eternal security. Amen? Your endurance will give you or will gain your very own life, mga kapatid. Kasi alam niyo kung bakit? Everything can collapse. Your finances, your health, even your family, mga kapatid. Pero dapat tayong maging matatag at matsyaga. Kaya di ba sinasabi ng Lord, hindi kayo maaaring maging alagad ko kung mas mahal ninyo ang inyong sariling buhay kaysa sa akin. Hindi pwedeng mas mahal yung asawa nyo, magulang nyo, kapatid nyo, kaysa sa akin. Hindi pwede. Kailangan mas hanap ako. Kasi po, bakit? Darating yung panahon, sabi niyo sa verse 16, ipagkakanulo kayo kahit ng inyong mga magulang, kapatid, kamag-anak, at mga kaibigan. So, kung sila kaya kayong ipagkanulo, ako hindi ko kayo ipagkakanulo. Amen? Ang talagang faithful sa atin ay ang Diyos. Amen? Kaya, dapat ang pinaka-foundation ng ating pananampalataya, hindi yung lugar, hindi yung church, although importanteng bahagi ng pananampalataya natin yan. Pero, hindi ka dapat matakot manindigan sa iyong pananampalataya. Hindi ka dapat matakot na umalis sa iyong comfort zone. Amen? Kasi tingnan nyo, nung nawasak yung temple, alam niyo kung saan sila nagtitipon-tipon? Sa panahon nila Paul at ng mga apostol, nila Pedro, sa mga bahay-bahay. Nagkagathering sila sa mga tagong lugar, sa mga ilalim ng kuweba, mga kapatid. At
Yun ang naging bagong templo kung saan nagkakatipon-tipon ang mga mananampalataya. Amen, mga kapatid. So, temple may fall, nations may rise against each other, but God's kingdom stands forever. Yun po ang mananatili, mga kapatid. Amen? Kasi po, yung mga disaster, hindi natin yan control, yung mga nangyayari. Pero alam niyo po, ang dapat nating pahalagahan, patatagin yung pundasyon ng ating pagtitiwala sa Diyos. Kasi yung mga structural buildings, although may mga historical value, for example, yung simbahan sa Cebu, sa Bantayan, diba nagkalindo, nag-collapse. Alam niyo, nasa kasi ako ng Bantayan Island, way back 2018. Yung mismong simbahan ng St. Peter and Paul Bacross, yung sa Bantayan Cebu. May picture ako doon. Hindi ako nalagdagan ng pangkanan. Yung mismong nagiba na yun, meron akong memories doon, mga kapatid. Pero nawasak dahil sa lindol. Kasi po, bakit? Minsan, may mga simbahan na hindi na nila focus yung tao hindi na nila focus yung pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Ang focus na nila, pangungulekta Bibigyan ka ng mga ganito, pero rin ayaw na magsimba, ayaw na maglingkod. Kasi pag naglingkod ka, bibigyan ka ng obligasyon na kailangan di paubos siya na bawal isole. Pero alam niyo, dapat ang focus natin hindi yung mga murals, hindi yung mga stones na i-decorate, kundi dapat yung soul. Yung pa rin ang pinakamahalaga. Kahit nga, dyan nyo lang ganapin sa ilalim ng puto. Ang mahalaga, may taong makikinig, may nakakay. Kaya yung isang NPG namin sa Antipolo Beach, ginaganap namin yung dati sa ilalim ng puto kasi yun yung malilit. Pag umulan, gusto naman, bumabahati. Ngayon naman, doon na ginanap sa multipurpose, siguro naawa na sa amin yung barangay captain doon. Doon na kami nilagay. Kahit umulan, safe na. Pero nung sinisimulan natin yun, nilabanan lang. Talagang sacrifice talaga. Tapos, ang ginawa kasi yung kausap ko doon, ito lang yung akin na katapat. Sa dito yung puno. Alam mo yung ginawa ng may-ari? Kasi may malaking gate doon. Nakaharang kasi kami. Eh, siyempre, nandun yung puno yung gate. Alam niyo, pinaputol yung puno. Oo. Sabi mo, grabe na. Hindi man lang. Ayaw niya, may word of God sa tapat ng bahay niya. Kami nagtatanggal kami na alis kami. Tapos kami doon sa... Namin na hindi pagkipahan mga bahay ngayon sa sa multipurpose building. Kasi ang habol ko, yung tao, kasi doon sa lugar nila, pag ginawag niya yung mga manugang niya, may mga anak, saka yung mga tawag doon, asawa ng anak mo, yung tawag doon, manugang, saka yung mga anak niya. Ang dami na. Sa manugang at anak niya pa lang, 20 na agad. Tapos yung mga dadalo pa na kami pa. Kaya yung kalsada na pupuno. Kasi merong gawain dati doon, ginaganap sa parokya. Sobrang layo naman. Nahihirapan yung mga mothers na maglakad kasi may mga sakit na yung iba, na sumasakit na yung tuhod. Ayaw nila, ang gusto nila, yung doon lang sa malapit sa kanila. Eh ako naman, iniisip ko, ganda nga nung simbahan, mga kumakatin, hindi mo na kami sa kanila. Kahit medyo uwi ka na, ang halaga. May kumakatin. Amen? So, ang dapat natin patatagin, hindi yung building. Although magandang lagyan na mga decoration. Kasi iba kasi ginagawa ng negosyo. Meron nun sa ewan, nakarating na kayo sa Simala.
sa Cebu. Parang nga naman business. Kasi mana. So, may yun. Ano sa Cebu eh? Ang laki, parang siyang kingdom. Parang doon maglalaban sila, kaharian laban sa kaharian. Ang ganda talaga eh. Kaso, pagdating doon sa pinaka, yung pinagaganapan ng misa, ang liit. Parang ang pinaka-purpose nila talaga, umikot-ikot ka. Parang mahilo. Hindi ba? Wala naman problema sana sa ganyan. Kaso, ang dapat na mas pinapatatag, hindi lang yung building, kundi yung belief ng tao, mga kapatid. Amen, mga kapatid? So, ang gospel na ito ay hindi po pwede sa mga hindi matatag ang kalooban. The last days are not for the weak. Kasi po, bakit? Marami kasi tayong mga pagdadaanan magpe-test ng ating faith. Pero ang sabi po ng Panginoon, sabi po dito sa Psalm 28 verse 7, "The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him and He will help me." So ano man po yung ating po mga pinagdadaanan, mga kapatid, patagan po natin ang ating kalooban. Dahil ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siya maliligtas. Tayo po'y magsitayo sa kanyang presensya. Katapatan mo, Diyos, tunay nga pong dakila. Oh
napakahuli mo, ang iyong mga sinabi ay naganap na at patuloy na nagaganap. Kung nawasak ang templo na sentro ng pananampalataya ng mga Hudyo, pero merong in-establish na bagong templo sa pamamagitan ko ng pagtitipon-tipon ng iyong mga lingkod. Alam namin, Panginoon, na darating din ang isa pang pagkawasak, ang end times, Panginoon. Pero para sa mga nagtitiwala sa iyo, hindi ito nakakatakot. Because ito ay fulfillment ng iyong mga salita. Dahil darating ka, sakay ng ulap, Panginoon, taglay ng kanilingan at takilang kaluwalhatian, upang tipunin ang mga tao na nanatiling tapat sa kanilang pananampalataya sa iyo. Kaya Lord, turuan niyo po ang bawat isa sa amin na maging matatag. Ano po ang mga pagsubok na nakaranasan natin, Panginoon. Ito ay pansamantala na lamang, Panginoon. Dahil meron kaming buhay na walang hanggang hinihintay. Meron kaming eternal reward na hinihintay wala sa iyo. Kaya, kung kami man ay nakakaranas ng mga persecutions, kung kami man ay mga nakakaranas ng mga pagtitiis, bahagi ito ng aming journey sa pananampalataya. At ang dalangin namin o Diyos, bigyan niyo kami ng endurance. Dahil sabi mo sa iyong salita, kung kami ay magtitiis, doon namin makakamtan ang tunay na buhay. Kaya Lord, maraming salamat po dahil sa pamamagitan ng iyong mga salita. Meron lang kaming mga tiisin, meron lang kaming mga problema na kinakaharap. Ngunit kami ay nagpapatuloy dahil sa mo ang siyang nagbibigay ng kalakasan at inspirasyon sa amin. Patuloy niyo pong pagpalain ang gawain ito, Panginoon, na ilang buwan na lamang, Lord, ay mag-iisang taon na. I-bless niyo po, Sister Emmy. Ano man po ang kanyang mga pinagdadaanan, ano man po ang kanyang kalalagayan, Lord, patatagin mo po ang kanyang kalalagayan. Dahil tinawag mo siya sa isang magandang layunin upang panunuan ang gawain sa lahat. Ito, maraming mga tao, Panginoon,
ang makarinig ng iyong salita. I-bless mo rin ang kanyang sambahayan, ang kanyang mga anak at mga kaapu-apuan, pati ng kanyang brother and sister. At i-bless mo rin, Lord, ang mga kapatid ko from Guadalupe and Group. I-bless mo rin ang mga community ko, ang mag-asawang brother at sister Badet sa pag-handle nila ng mga youth, Panginoon. Bigyan mo sila ng guidance and wisdom kung paano i-gather, kung paano palaguin ang mga kapataan na kanila pong mga nakakakay, Lord. At sabi mo sa Isaiah, huwag kaming matakot, panindigan sa aming pananampalataya. Dahil ikaw ang magbibigay sa amin ng discernment at wisdom. Lord, uuwi kaming taglay ang kapayapaan ng kalooban. At dalangin namin, Lord, na naman ang aming mga kahilingan sa hapong ito. Uuwi kaming answered prayers. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot dalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain tayong lahat ni Yahweh Al Shaddai. Let us all give thanks to the great one.